Bilang anak ng babaylan, tinuruan akong makinig sa kalikasan. Hindi lamang ito basta paligid. Dito namin kinukuha ang kaalaman sa tala, sa hangin at sa lupa. Sa bawat araw ng aking pagmamasid, natutunan ko na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtuturo sa amin. Bilang isang estudyante, tinuruan akong hanapin ang kaalaman sa mga libro, sa paaralan, at sa mga pag-aaral ng agham. Dito namin natututuhan kung paano unawain ang mundo, mula sa kalikasan, sa panahon, hanggang sa mga bagay na hindi namin nakikita. Ngunit hindi ko inaasahan na may matatagpuan akong kwento na magpapabago sa paraan ng aking pagtingin sa kaalaman. Habang nagre-research ako tungkol sa history ng science sa Pilipinas, may nakita akong kahon na naglalaman ng mga lumang letters. Sa unang tingin, parang ordinaryong koleksyon lang ito ng mga sulat. Ngunit habang binabasa ko ang mga ito, napansin kong may kakaibang kwento itong sinasabi. Apolakan, Ano po yun? panahon na para ipagkatiwala sa iyo ang kahong ito. Ano po naman ito, inay? Mga sulat at karunungan na minana mula sa mga ninuno natin. Pamana ito ng kaalaman na dapat mong ipagpatuloy. Para pong buhay na kasaysayan ng mga ito. Hindi ko man matiyak kung sino ang makakabasa ng liyab na ito. Umaasa ako makakarating ang aking salaysay. Ako ay mula sa isang pamayanang malapit sa kalikasan. Dito, ang aming mga ninuno ay natuto sa pamamagitan ng pagmamasid, sa galaw ng hangin, sa pag-usbong ng mga halaman, at sa mga tala sa kalangitan. Nais ko maunawaan ninyo ang aming pamumuhay at ang kaalamang ipinasa sa amin ng mga nauna sa amin. Okay, class, matapos ang kolonyal na panahon, nagsimulang palakasin ng Pilipinas ang larangan ng agham at teknolohiya. So, nagkaroon sila ng iba't ibang institusyon para makatulong sa bansa. Ilan sa halimbawa nito ay ang BOSP, Pag-asa, Libon, NFA, DepEd, and CFC. Yung BOSK para sa scientific and information, yung Pag-asa para sa weather forecasting, and yung BVOS for earthquake and monitoring the volcano, and NFA for security and foods, and DepEd, help para palagyan natin ng science and innovation dito sa bansa natin, and yung NASC naman samahan ng mga nangungunang science dito sa bansa. Class dismissed. Ang dami na pala natin sa ano ngayon, no? Edukasyon, kultura at iba pa. Oo nga, ano. Pero isipin mo yun, napakalawak na pala ng sensya kahit noon pa. Ano ang uwi? Tara, hindi na tayo. Wala na naman ako maisip. Ba yan? Meron ka ba? Saan ako galing? Magaling kaya akong mananulat mo. Galinda. Eh, kung kaya mo research, history. O kaya sa culture, di ba? Sige, ganun na lang.
Tayo mga sa baka mga gamit ko na kanya sa peaceful. O kaya sa coach ko. Ay yung research sa bahay. Baka makatulog. So, sige sa bahay na. Wait ako. Andun, sa baba, naglilinis. Ay, ba't nandito ka sa kugulang sa bahay? O anak, andyan ka na pala. Magbihis ka muna, tulungan mo muna ako maglinis dito. May gagawin pa ako. Magsusulat pa ako. Sandali lang to, tulungan mo muna akong itapon yung mga hindi na ginagamit dito. Sige na, magbibihis lang ako. Saan yung mga itatapon ko? Andyan sa sulok, tignan mo dyan. Nay, pati yung kahon! Oo, itapon mo na rin yan. Itapon na po? Nay, ano to? Itatapon ko din to? Ha? Ano yan? Teka nga, patingin ako. Patingin nga. Ito. Pamana sa akin to ng lola mo. Alam mo ba, yung mga nakasulat dito, ito yung mga pahayag kung ano yung mga tradisyon, kultura, o yung mga nararanasan nila noong unang panahon pa. Ah, parang diary po. Ay, hindi. Baybayin. Magsulat din ba ako? Hindi ko sure kung may makakabasa nito, pero subukan ko na rin. Malay mo may makabasa. Sa tagal na nito, baka may genie na dito. Swertehin pa ako. Kamusta? Nabasa ko ang iyong liham at hindi ko inaasahang may gantong kwento mula sa kahong ito. Ako naman ay isang estudyante mula sa lungsod. Ang aming bahay ay puno ng paaralan, libro at pag-aaral tungkol sa agham. Nakakatuwang isipin na kahit magkaibang ating nakasanayan ay pareho tayong naghahanap ng kaalaman. Nais kong malaman pa ang tungkol sa inyong pamumuhay. Kinagagalak kung may tumugon sa aking liham. Isang taong mula sa ibang lugar. Marahil magkaiba lamang kami ng puok, kaya iba ang kanyang karanasan. Kapag may karamdaman, gumagamit kami ng mga dahon at ugat mula sa kagubatan. Hindi lamang ito paniniwala, kundi bunga ng mahabang pagmamasid at karanasan ng aming mga ninuno. Sa dagat, ang mga tala ang nagsisilbing gabay sa paglalakbay. Sa lupa naman, ang galaw ng hangin at panahon ang nagsasabi kung kailan kami magtatanim at mag-aani. Sa ganitong paraan, natutunan namin ang mga bagay na mahalaga sa aming pamumuhay. Sa wakas, meron na.
ibang paraan ng kanilang pamumuhay. Malapit sila sa kalikasan. Marahil dahil nasa probinsya sila kaya mas napagmamasdan nila yung mga bagay na hindi namin madalas makita dito sa lungsod. Dito sa amin, mas formal ang pag-aaral ng agham. May mga paaralan at institusyon na nagsasaliksik tungkol sa kalikasan, agrikultura at panahon. Gumagamit kami ng mga instrumento at pag-aaral upang mas maintindihan ang mundo. Ngunit habang binabasa ko ang iyong liham, napagtanto ko na marami sa mga ideyang ito ay nagsimula rin sa simpleng pagmamasid sa kalikasan. Sa bawat pag-aaral namin sa agham, mas naintindihan namin kung gaano kahalaga ang ugnayan ng tao at kalikasan. Natutuwa akong may nakakausap akong tulad mo. Kahit magkaiba ang ating lugar at pamumuhay, pakiramdam ko ay may natutunan ako mula sa iyong mga kwento. Sana ay magpatuloy pa ang ating palitan ng mga liham at kaalaman. May mga liham na nagkukwento tungkol sa buhay na malapit sa kalikasan. Paggamit ng halamang gamot, pagmamasid sa mga tala, at pag-aaral sa kapaligiran. Pero may mga sulat din na naglalarawan ng mas modernong paraan ng pag-aaral. Mga paaralan, research, at formal science education. Doon ko napagtanto na ang dalawang taong nagsusulatan ay hindi lang magkaiba ng lugar, kundi magkaiba sila ng panahon. These facts contains history. Paano tayo dahil na ipakita ko sa inyo ito ng libre bago pa extend sa listening. If we're going to summarize it all, time travel. Sayang na hindi sila nagkatuluyan. Di pa rin dito. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang paraan ng pag-aaral natin sa mundo. At tulad ng mga liham na ito, ang kaalaman ay patuloy na ipinapasa sa bawat henerasyon. Hindi lamang ito mga lumang sulat. Isa itong paalala kung paano nagsimula at patuloy na umuunlad ang kaalaman. Hindi lang ito sulat. Pamana ito ng kaalaman. Nasaan ka man, nawa ay masaya ka na. Kahit na di na tayo magsasama pa, hindi mo lang ang hiling na mag-iingata. O Leonora kong sinta. Apula ka, naglaro ka na naman na ilan. Hindi man tayo dalawa ang siyang huli Ito ang at kalabaw. ang umpisa. Siguro kaya nag-ani na si Charles na pamahal na siya sa kalabaw. Tapos na mag-ibig habang buhay na. Okay, 1, 2, 3.